Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Cyber safety at responsableng paggamit ng social media platforms ng mga mag-aaral kailangang manmana ng mga magulang ayon kay DepEd's Coast Division Superintendent Benilda Daitaka. Si Donna Cawisbalio mula sa RP Bontoc sa balita. Cyber safety ken responsable e panag-usar iti social media platforms dagiti estudyante kasapulan nga i-monitor dagiti naganak sigon ken ni Mountain Province DepEd Schools Division Superintendent Benilda Daitaka. Dinawat pay ni Daitaka kadagiti empleyado ti gobyerno nga agbalin kas advocate ti responsable a panag-usar iti social media platforms ken cyber safety. Inyab kas na daytoy iti naangay idi Lunes, November 6 tatanga tawan nga regular flag raising ceremony dito'y Provincial Plaza, Bontoc Mountain Province nga inatendaran dagiti na duma-duma nga empleyado ti gobyerno. Sigon pay ken ni Daitaka sa alaang nga dagiti nataengan ti agus usar iti group chat wenno GC no di patipayan dagiti ubing. Gapo dito'y rumbeng kunana nga kitaan dagiti naganak ti GC a makinaynayunan dagiti ubing tapno maipanamnama ti kinatalgadda bayat ti usarda iti social media. Imbaga na pay nga iti GC dagiti eskwela iti pag-adalan rumbeng nga adda ti teacher amang monitor ditoy. Narpos na di ZRA Bontoc, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna Cawisbalio. Umabot sa mahigit 800 estudyante ng St. Tony's College ang nakiisa sa kakatapos na 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa syudad ng Tabuk. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Inmabot iti 850 po nga estudyante iti St. Tony's College iti nakikaysa para iti 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill iti Kalman iti syudad iti Tabuk. Dahil kairamanan iti 397 male, 457 female, manipod iti 18 na senior ken junior high school ken may sa section iti grade 3 ken 6. Inaramid adagos sa estudyante iti masapol nga aramidon no dahil iti ganganad partikular iti dak cover and hold. Kasama dati mulong dagiti nursing students ang nagresponde ng runa iti medical assistance nga inuluan iti Philippine Red Cross Kalinga chapter. Kabayatan na impakita mga dagiti opisyalis iti Bureau of Fire Protection Kalinga, Kitabuk City Fire Station iti pa nagrescue ng runa kadagiti matrap iti building. Malaksid iti BFP nakikaisama dagiti opisyalis iti Tabuk City Police Station, Barangay ken City Disaster Risk Reduction and Management Council ken dagiti faculty staff iti St. Tony's College. May palagip nga iti nasaong aktibidad ket may sa pamuspusan tapno may pakamo iti disaster preparedness ken safety measures may naig iti ganganad. Manipod iti DZR Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Simulated Trade Fair para sa mga MSME sa Pangasinan, ilulunsad ng Department of Trade and Industry o DTI Region 1. Pagbabalita si Ricky Kasipit ng RP Dagupan. Malikot ang magayagan maniimbitad publiko Department of Trade and Industry o DTI Region 1 sa Dagawan Simulated Trade Fair, yaibyangan iray micro, small, medium, enterprise o MSMEs dyan ya Pangasinan. Antis niya nagawain padaulo ya DTI sa Small Enterprise Acceleration Lab o SEAL, Business Expansion through Training and Application o BETA Program, dyan pa na maglay na Philippine Trade Training Center o PTTC, dyan PPI na BPI Foundation dan BPI Direct Banko. Sa sila BETA Program, it's a kay na programa na BPI Direct Banko ya say gagalot uot pabalagin sa pakabat tan kapat na sari mula ga negosyante at sari maka-innovate tan epektibon paraan na panagnego
nasumpalayan training nagaway simulated trade fair tapyan ni panangneng iray ni bangat at panangipasal nagkalalulad pagpapanangneng ya estratehikon panaglako da publiko yan simulated trade fair natan nga agaw ika-10 Nobyembre jad Lennox Hotel. Manlala po jad RP Dagupan City Pangasinan aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ricky Kasipit. 15 local government units o LGU sa Quezon nakapasa sa 2022 Child-Friendly Local Governance Audit ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Narito si Mara Grezula ng RP Lucena. Nakapasa sa 2022 Child-Friendly Local Governance Audit o CFLGA ng DILG ang 15 lokal na pamahalaan sa Quezon. Ayon sa pabatid ng DILG Calabarzon, ang mga ito ay ang Mauban, Lopez, Dolores, Sampaloc, Padre Burgos, Guinyangan, Gumaca, Tayabas City, Calawag, Candelaria, Panukulan, General Nacar, San Antonio, Infanta at Pagbilao. Sa 5 lalawigan ng rehiyon, ang Quezon ang may pinakamaraming CFLGA passers. Sa ilalim nito, lahat ng lungsod at bayan ay sinusuri taon-taon gamit ang indicators na nakabase sa mga karapatan ng mga bata sa survival, development, protection, participation at governance. Ang mga nakapasa sa naturang audit ay gagawaran ng Seal of Child-Friendly Local Governance na patunay sa dedikasyon ng mga LGU na itaguyod ang mga karapatan ng mga bata. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mara Grezula. Mga mangingisdang naapektuhan ng Bagyong Odette sa Palawan, binigyan ng tulong pangkabuhayan ng Department of Science and Technology o DOST. Mula RP Palawan mag-uulat si Miriam Basig. Ingbuat dading adlaw sa munisipalidad ng Roxas, Palawan ang pagtaw i mga proyektong ag-alin ng Department of Science and Technology o DOST sa mga manigpangisda sa norte ang Palawan. Ing paunuan ng Boroten nga diay ang sekretaryo ang DOST nga si Secretary Renato Solidum, katabid si DOST Member of Regional Director Dr. Maria Josefina Abilay igpira ka mga empleyado ang departamentong diya katabida ang lokal nga gobyerno ang pira ka munisipyo sa norte ang probinsya. Ingko ni DOST Provincial Director Engineer Pacifico Sariego III nga magabot sa sobra 4,000 ang magapakinabang sa ingkukong proyektong pangkabuyan. Karisibisanday kumpleto mga materyales nga gagamitin para mabuan da mga sadiling sarakayan sa pagpangisda nga gagamitin sa andang parangabuyan. Alin sa mga munisipyo ang Cagayancillo, Araceli, Roxas, Taytay, ig San Vicente ang mga benepisyaryo nga naapektuhan mayad ang Bagyong Odette datong Disyembre dagong 2021. Agalin digay sa Puerto Princesa, Palawan, dya si Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Miriam Basig. Coordinated meeting para sa Airport Development Project Implementation sa lungsod ng Calbayog isinagawa ng Department of Transportation o DOTR at ng LGU. May report si Charmaine Perito mula RP Calbayog. Gindumaro kakulop nga adlaw Huwebes, Nobyembre 9, 2023 sa Red Iron Hotel, Ciudad San Calbayog, ang coordinated meeting nga ginpangunahan sa Department of Transportation DOTR nga ginrepresentaran ni Director Eduardo Mangalili ug Project Manager Engineer Willie Cruz. Ini naman ang ginatindiran sa alkalde sa Ciudad Raymond Uy, mga opisyales ug department heads. Sa naging meeting, napagharampangan ang mga issues ngan concerns, hiunong sa site acquisitions and right-of-way sa Calbayog Airport Development Project. Sigun kan Director Mangalili, nga naundang ang pag-download sa bago nga mga pondo para sa airport, hiunong sa problema sa liquidation process, sa naglabay nga mga download sa tuntuig 2015 kutob 2017. Nagpatabod naman si Alkalde Uy nga mabulig pagresolbar mga issues nga matikang sa Memorandum of Agreement nga ginsudlan sa naglabay nga administrasyon sa DOTR.
Balita tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Pagbukas ng bagong Philippine Statistics Authority o PSA Civil Registration Service Tandag Outlet, labis na ikinatuwa ng mga taga Surigao del Sur. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Dako ang kalipay o pagpasalamat sa mga taga Surigao del Sur nga nag-abli na usab og Tandag Outlet ang Philippine Statistics Authority o PSA Civil Registration Service o CRS. Usa na niini mao si Governor Alexander Pimentel nga nitambong mismo sa gihimo nga inaugurasyon ni adtong miaging adlaw. Sumala pa sa gobernador, mahimong masayon og madali na lamang alang sa mga taga Surigao del Sur ang pagkuha og birth, marriage ug death certificate ug uban pang mga dokumento diha sa PSA CRS gawas nga maminusan ang gastos ug oras sa pagbiyahe. Kini matod pa ni Governor Pimentel ang padayon nga tinguha ilawom sa iyahang administrasyon nga mapaduol ang serbisyo sa gobyerno diha sa katawhan. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Department of Tourism o DOT patuloy ang pagsuporta sa mga lalawigan sa Bangsamoro Region. Ang ulat mula kay Eloisa Mohamad ng RP Holo. Tiyan to Hiyuzek Mayra Valderosa Abubakar for Mindanao Affairs in Department of Tourism at DOT in tuy-tuy panukuhisin upis nila pa mga binaybayan sakupan sin Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at BARMM penasin Lupasug. Agihi Abubakar Bunal on the Ministry of Trade Investment and Tourism at our MTIT in Bangsamoro Region amon kimakaputa parkala sin tourism. Sumadi suway lang niya kapasaran sin DOT in mga binaybayan na nasabot region. Ininhabu ka mga kaya pangabot niya kan Secretary Cristina Garcia Frasco amon tiyawaran da isab sinasabot opisyal. Agihi Abubakar sakap dumihir bukon sa jahat pilakpon doon opis misan in training assistance ukab makapaanin sila para ha mga tourism staff and personnel abas hindi halupasug amon hambu ka mapia patampal niya kan Governor Abdu sa Coremtan sin Sulu. Matawad pa kajari kapag bansa gabarm ala na in Sulu dahil ha mga pamay ko andakat mabot pasaw sila iban adat tantoy kapag bantuglaw niya sin hula. Dahil ha RP Hulo Eloisa Muhammad para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.